At kaugnay pa rin po sa utos si Pangulong Bongbong Marcos, makapanayam naman natin Palace Press Officer, Undersecretary Claire Castro. Yusek, good morning po. Yes, good morning, Ivan. Good morning. Wala tayong briefing mamaya at may one-on-one briefing tayo ngayong umaga. Maraming salamat sa pagpapaunlak. Yusek, karangalan ko, Ivan. ito hong nangyaring pagpapabitiw ng Pangulo, critics of the administration are framing it na para bang mag-instability ito sa administrasyon, sa executive department. Ano hong reaksyon niyo dito, Yusek? Huwag nilang isipin na magkakaroon ng instability, hindi gagawin ito at pag-iisipan ng Pangulo kung ganyan ang mangyayari sa bansa. Unang-una, ang pagtawag sa courtesy resignation ay para rin sa taong bayan. At tandaan din natin, sinabi niya na tuloy-tuloy ang trabaho ng gobyerno during the transition. So wala dapat silang katakutan dahil ito naman ay para matanggal ang dapat matanggal at manatili ang dapat manatili at mapili ang dapat mapili. Ayun nga ho, Yusek, since nag-submit ng courtesy resignations ang mga heads of departments, may mga agam-agam na baka maantala, ma-disrupt yung operasyon at serbisyo ng mga departments na ito. Paano ho masisiguro na tuloy-tuloy ang serbisyo ng gobyerno kahit walang sekretary o kahit nagbitiw na kahit courtesy resignation lang ang mga sekretary? O kasi courtesy resignation lang naman to. Ibig sabihin, ang Pangulo pa rin naman ang pipili at magdi-decide kung dapat kayo manatili. So sabi nga natin, ito ang pinakamagandang panahon para ipakita nila ang galing nila at ipakita nila na ang kanilang task ay natutupad para na rin sa taong bayan. Yusek, ano ho kaya yung mga magiging metrics o magiging criteria, ika nga, sa pagpili o kung sino ang mananatili at kung sino ang mga tuluyang masisibak sa mga cabinet secretaries? Unang-una, syempre, ayaw na mabagal ng Pangulo. Yan yung nirereklamo niya, di ba? Ayaw niya maging mabagal at trabaho ng administrasyon. And at the same time, may mga issues ng korupsyon. So, isa yan. So, performance, saka dapat maging malinis ang trabaho ng mga kabinete. Dapat walang korap. Yusek, may urgency doon sa statement ng Pangulo. Gusto niya mabilis na maihatid ang serbisyo. At ganoon din po ang panawagan ng business group. Sana daw agad na mag-appoint o re-appoint agad yung mga nag-perform naman ng mga cabinet secretaries para daw sa economic continuity. Kailan kaya natin malalaman, Yusek, kung sino-sino nga alis at mananatili sa posisyon? Hindi ko masasabi yung timeline, pero ang sabi nga ng Pangulo, gusto niya na mabilis. So, dapat mabilisan din to. Makakaasa sila na mas mabilis ang pag-decide patungkol dito. Yusek, may mga reports po ng ilang news agencies na may mga target daw na personalidad ng Pangulo sa kanyang kautosang ito na pagbitiwin ang kanyang buong gabinete. Is there any truth to this? Huwag muna tayo mag-speculate. Wala pa tayo nalalaman patungkol dyan. Lahat nga ay pinag-resign para mapili talaga ang dapat manatili. Linawin lang po natin, Yusek, yung sakop po ng utos, cabinet level lang. Yung ibang presidential appointees, commissioners, yung mga members of the judiciary, hindi yung kasali? Okay, hindi. All cabinet secretaries lang, heads of agencies with cabinet rank, other heads of agencies, and presidential advisors and assistants. Yun lamang po ang sakop. Idagdag ko na rin ho itong tanong tungkol sa pagbabantay sa national budget. Kung hindi ho uupo sa meetings, sa BICAM meetings, tulad na nabanggit ninyo, ano ho kayang, paano tututukan ng Pangulo ang pagbubuo ng 2026 budget? Of course, syempre, kung ano man nalalabas dyan, kung ano man yung pagmimitingan yan, dapat paglabas niya at makita ng Pangulo yan, dapat isa-isahin talaga. So yun naman ang pangako, ayaw niya na may makalusot ng hindi naaayon sa prioridad ng gobyerno at kung ito man ay hindi makakaganda sa taong bayan at sa bansa. Undersecretary Claire Castro, maraming salamat po sa pagpapaunlak ngayong umaga. Thank you. Thank you, Ivan. Kapuso, huwag magpapahuli sa latest news and updates. Mag-iuna ka sa balita at mag-subscribe sa YouTube channel ng GMA Integrated News.